Hello, magandang gabi sa inyo lahat mga kababayan ko. So, react tayo ng videos. Meron muna tayong isang short video na re-reactan. Bago lahat, shout out kay John Joseph O. Matre. Sabi niya ganon, natutulungan niya daw labanan ng depression sa buhay niya. Bakit? Masaya ka ba pag dito ka lang, masaya ka lang? Iba kasi nai-stress sa akin eh. Pagka supporter ka ng Peking Ghost Hunter, nai-stress ka talaga. Salamat. Happy birthday din pala, birthday ni. Speaking of birthday, sa September 22, oy, birthday na ni Olivia ko. 'Di ba? Happy birthday Olivia, September 22. Birthday ng prinsesa sa September 22. Happy birthday. So, ano tayo dito? Meron tayo unang video na susuriin. Itong video na to, matagal na to eh. Noong July pa to. Pero now ko lang nakita yung request kasi. Ito daw, di umano daw, may multo daw sa likod nitong beanie na to. Sino ba tong beanie na to? Sino yung beanie na yan? Hindi ko kilala yung beanie na yan. Sabi daw doppelganger to si Iban. Tingnan nga natin. Yun ano. Yung multo sa video, okay, wait lang. Yun na nga. So, second floor kasi yun. Tapos, meron dong room na kwarto namin. Hindi ko na kaya isarado yung door. Hayaan niya na. Hindi ka talaga maniniwala nun dahil kilala mo kung sino yun eh. After nun, biglang, nasa baba kasi kami nila Ate Colette. Nagkukwentuhan kami sa baba. Nagulat kami, sobrang dagundong dun sa second floor. Tapos alam mo, nagtatakbuhan sila. Tapos tumakbo sila sa baba, tumakbo sila sa amin. Tapos sabi nila, pinakita nga nila yung video. Tapos sabi nila, Coach Reden, andun kasi na Coach Reden and Kuya Isdaw. Sabi nila, pinaprank nyo lang kami, hindi kami naniniwala. Ako daw kasi yung nasa video. Tapos, sabi ko, paano mangyayari yun? Kasama ko nga si Ate Colette. Diba? Parang, ano ba dalawang tao ako. Tapos, ayaw nilang maniwala. Siya daw di umano yung nagpakita sa likod. Hindi siya yung kanina ano. Wala talaga na hindi ako yun. So, chinek nila yung CCTV kasi yung camp dati, lahat ng sulok may CCTV. So, chinek nila Kuya Islaw and Coach Reden if nagpa-prank ba. Sista ako lang po yung tao sa closet namin. Nasa baba ako. Kitang-kita nila sa CCTV yun. So, ayun. So, hindi ko na alam. Though meron naman kasi talaga sa camp. Ay, grabe yung tayo na balahibo ko, Lord. Bakit ganon? Bakit tsaka sila umalis nung mag-isa? Kung may kasama lang ako dito, i-replicate ko yun eh, yung ginawa na yun eh. Na ako dito nagla-live. Lin! Lin, bakit ka marami naggugulat? Lin! Bakit ka palagi naggugulat? Bebe, come dito, bebe. Bakit ka palagi naggugulat, bebe, ha? Bakit? Ay, Diyos ko, Lord! Bakit ba? Sobrang nagulat ako. Aray ko! Would like to share with you a short clip that was captured in one of the Beanie Girls' phone a few years back. It was Stacy who was able to record this. Direct joke ito, Nangyari no? ito sa kanya, I guess 2 years ago, when they were still trainees and they were living in the Big Brother house. And we decided to share this video. Hindi namin alam kung maniniwala kayo o hindi. Ako personally, matagal na pala yon. when
when I saw it, may kilabot naman sa akin. And then makikita naman sa reaction ni Stacy na natakot din siya. Hindi naman gagawa ng kwento si Stacy. She's a very honest girl. She will not make up stories. Pero ano ba to? Gawa ba to ng filter? Ng telepono? Hindi po namin alam. Pero yung malinaw na imahe ng tao na lumabas sa likod niya. Hindi mo alam, director ka. Diyos ko naman. Di ba director? Director to, di ba? Tapos sabihin mo, hindi mo alam. That is bullshit. Sabi niya mukha ni Joanna. Mas gusto ko na agad na sabihin mo na lang na paranormal agad eh. Pero yung gagaguhin mo pa kami na hindi ko alam kung ano to. Director ka eh. Hindi ka ignorante sa camera. Diretsahin mo kaming paranormal yon. Di ba? Joanna was training at the ground floor and Stace at the time was recording this sa second floor. And maybe some of you will have a good explanation kung ano nga ba nangyari sa video to. Pero just thinking about it now, kinikilabutan pa rin ako. And every time I see the video, parang spooky pa rin siya. So, totoo ba yung multo sa PBB o sa cam o totoo yun, guys? Mas maganda pang ganito eh. Di ba? Yung diretsahan na ganito eh. Kasi, ito lang. Papakinggan ko muna bago ako mag-opinion na. Papakinggan ko muna yung mga sinasabi nila. Kasi ganito yung nangyari. Mukhang ano talaga siya eh, no? Planado niya talaga na ano kasi katulad niyan, magkikwento siya na may nakakatakot na background. Nagkaroon, isang babae na nakatira sa Camp Starhan, nag-video ng biglang may sumingit na kamukha, di umano. Sino ba to? Siya ba yun? Siya ba yun? I'm so sorry ha. Akala ko siya yun. Siya ba yun? Yung kanina? Ayun, hindi ako magkwento ng ganun. Wala kasi akong ano eh. Yung mga mukha kasi ng Beanie na yan, for me, walang identifiable sa kanila eh. I'm so sorry po, baka may fan ng Beanie dyan, ano. Walang mukha sa kanila na masasabi mo, oy, si ganito ito, pag yung mukha. Parang, pag tiningnan ko kasi sa kanila, pag tiningnan ko kasi sila, parang iisa lang ang mukha nila. 'Di ba? Halimbawa, ano ba mga grupo yung mga babae? Yung K-pop, anong babae yun? Yung Blackpink. 'Di ba? Kilala mo si ganito kasi iba-iba yung itsura nila. Ito kasi feeling ko parang magkakamukha sila eh. So, ganito na nga yung nangyari, please. Kasi diba sobrang hilig ko. Kilala niyo ako. Nasya nga yan. Mahilig talaga ako sa mga video. Isang video na paganda. Ganyan. Sa takot ako sa skip. Ayoko na. Natakot ako sa music. Kala ko matapang ako, hindi pala. Anyway. Kasi mahilig ako sa video noon. Hanggang ngayon naman, mas gusto ko video kaysa picture. Di lahat ng, ang nasa taas lang noon, ako, si Gwen, tsaka Sheena, nasa dressing room. Ako, nasa closet ako. So, nang video lang ako, ganun. Tapos maya-maya, nakita ko sa cellphone, as in sa likod dito, habang nag-video ako kayo, kunwari ganyan. Tapos nakita ko siya sa likod. At ayun, bumaba talaga ako nung stop ko na yung video. Bumaba ako. And nandun walang tao talaga. Sure, kasi ayoko may nag-video ako na nagpapaganda. Kapag may tao. Papaganda So, mas talaga. pipiliin ko yung ako lang yung mag-isa. Bumaba ako, nandun sila lahat. Tapos ayun, takot ako. Sinend ko. Tapos chinek pa lahat ng CCTV kung baka iniisip nila nagjo-joke lang kami ni Joe. Kasi di ba kamukha ni Joanna yung nasa video? Tugmang-tugma. Nasa baba sila Joanna, tapos ako lang yung mag-isa. May CCTV pa talaga yun. Chinek nila yung CCTV, sila Coach Redel, yung mga staff. And tugmang-tugma talaga na bumaba sila Joe, nasa baba sila Joe, tapos bigla akong sumunod. Wala namang Joanna na nandun. Kaya
Yung iba, hindi daw naniniwala. Pero ako talaga na naka-experience. Totoo talaga siya. Kasi unang-una sa lahat, kung nagjo-joke lang kami, edi sana umamin na kami, di ba? Sana umamin na kami na, uy, joke lang. So, ayun. Pero after Okay. So, tapos na yung video, no? Time to analyze, mga kababayan ko. Lahat ng mga nagpapatotoo na ito ay totoo, puro daldal eh. Wala namang puro testimonya men eh. Hindi kasi, mga kababayan ko, sa paranormal kasi, hindi, bakit sa korte yung pinapahalagan yung testimonya na witness? Korte yun eh. Manunumpa yun eh, under oath. 'Di ba? At pag nagsinungaling ka sa korte, may consequence 'yon. Pwede kang kasuhan ng perjury. Ito kasi kaya panindigan mo ang kasinungaling, hindi ka naman makukulong eh. 'Di ba? Yung mga testimonya tapos may binimension na CCTV, bakit hindi nyo mai-provide 'yon? Hindi naman sa kapag may kinwento kasi kayo dapat na may ganun, na may CCTV, baka pa nyo din. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing imbento nga naman to. Kaya lang, syempre, hindi naman kasi pwedeng lahat ay, totoo yun. Hindi siya marunong magsinungaling. Kilala ko siya. Hindi siya marunong magsinungaling. 'Di ba? Hindi kasi pwede yun eh. Unang-una, hindi naman namin talaga kilala kung sinungaling ba talaga yun o hindi. Hindi naman namin kilala sa tunay na buhay yan. 'Di ba? No offense sa mga fans nito Kasi hindi sa panahon ngayon, mga kababayan ko, ang gusto kong i-influence sa inyo, huwag kayong basta-basta maniniwala sa daldal lang. Kahit sa akin. 'Di ba? May sasabihin, kaya nga gusto ko minsan pag may nagko-correct sa akin Pag may nagko-correct sa akin, kasi lahat ng sabihin ko dito, hindi rin naman ako perpekto. Baka mali din naman, Pero sa abot ng aking makakaya, confident naman ako na pag ginugil nyo yung mga sinasabi ko dito ay nasusuri nyo naman. Ngayon, kung mali yung sinabi ko, comment nyo dyan sa baba. Bungo, mali yung sinabi mo sa part na ganire. 'Di ba? Tapos titingnan ko naman, kung mali ako, anong gagawin kung mali talaga ako, 'di ba? Kaya nga hindi pwedeng yung basta sinabi lang. 'Di ba? Kaya ko sabihin sa inyo dito, akong pinakamayaman tao sa buong mundo eh. Madali lang kasi magsabi ng mga claims. 'Di ba? Hindi ko sinasabing sinungaling to pero yan kasi ang madalas na na-exploit sa atin pag pinagkatiwalaan mo yung tao dahil fan ka ng tao. 'Di ba? Yung CCTV sana malaking tulong yun if ever man na merong CCTV talaga 'Di ba? Pero dito tayo sa mismong video tingnan mo. Tingnan natin. Sa start pa lang ng video kasi, mga kababayan ko, hindi na normal ang ganyang posture na nakaganyan. Magvi-video ka, nakaganyan ka. Di ba? Magvi-video ka. Hindi, minsan meron naman talagang ganyan, pero yung pagkaganyan niya ng video, unusual. At saktong-sakto na may sisilip dito. Na talagang yung buhok niya, sinet aside niya dito sa sa kanan niya. 'Di ba? Kanan niya kasi nakaharap sa atin Pero sa atin, kaliwa yan. Tama. Nakaganyan yung ulo niya. Yun ang unang clue. 'Di ba? Then ito pa, pagsilip niya, hindi niya hinarap yung camera talaga na kung nasaan yun May room talaga na tumakbo yun sa likod. I'm not saying na dapat tinutukoy Siyempre, malay mo kung
Halimbawa, totoo nga naman yon, nakakatakot naman talaga yun. Hindi mo na maiisip na i-scan yung camera mo, tatakbo ka na. Naiintindihan ko naman yun. Pero, sa video kasi na to, hindi sapat yung mga nangyari para paniwalaan. May room siya para dayain. May room. I'm not saying na fake ito. 'Di ba? Pero may room siya para dayain eh. Pag silip na ganyan, 'di ba? Titingin siya, hindi niya na nasundan kung saan pumunta yung ulo. Kaya sana yung CCTV, ano yun, maganda, kaya lang, wala silang nirelease na CCTV. Sinabi lang nila na may CCTV daw. Diba? Sinearch ko na yung CCTV, wala naman eh. So, lahat ng mga nangyari dito ay kwento lang. Now, kung ako, personal opinion ko, totoo ba to o hindi? For me, hindi. Diba? For me, hindi. Kahit pa sabihin nyo na, ano yun, itataya ba ni Direk Jogi yung, ano niya, yung pangalan niya? Basta hindi sa totoo. May room eh, may room siya para dayain eh. 'Di ba? Sa panahon kasi ngayon, hindi na uso yung ako na po mismo ang nagsasabi. 'Di ba? Yung gano'n, 'di ba? Kasi may room tayo sa ano doon eh. Tandaan mo, ito nung time na 'yan gusto nilang sumikat din, 'di ba? For me hindi. Ngayon, kung maniniwala kayo diyan, okay lang naman. Kalayaan po natin ang maniwala. 'Di ba? At wag niyo rin kalilimutan, kalayaan din ng iba nang hindi maniwala. Now, proceed tayo dun sa ano, kasi ang nakaano lang sa akin yung posture niya, yung gano'n, no? Hindi normal yun pag nagvi-video ka. Yung bali yung leeg mo. Hindi, malay mo, hindi ko pa naman nakikita yung ibang video nito. Habit niya na ba talaga yung gano'n ang ulo? Sakto di ba? Anyway, proceed tayo sa next video. Ito, sa misteryo naman to. Ang title, Mensahe Mula sa Kabilang Buhay. Episode 3 na misteryo. So, panoorin natin to. Nagre-re-upload ang GMA ng ng mga episodes nito So, dahil GMA to, alam na natin yung protocol. Kung paano natin re-reactan ng video. Play natin. Sa isang tahimik na lugar, nagtipon-tipon ng mga magkakamag-anak at magkakaibigang nagbabaka sakaling may maliit na milagrong mangyari sa kanila sa gabing iyon. Sa pamamagitan ng isang psychic consultant, naghihintay ang grupo ng mensahe mula sa kabilang buhay. May nakikita akong baby. Mukhang nagko-cold reading si kuya. Mukha lang naman Kasi may nakikita akong baby, tapos tingnan yung reaction ng mga Tanggol. Batang lalaki. Tinitingnan niya reaction ng mga Sino tong batang to? May paraan nga ba para muling makausap natin ang mga pumanaw nating mga mahal sa buhay? Ako, for me, kung may paraan pa, alisin muna natin yung biblical, kasi masalimuot yan 'di ba? Doon muna tayo sa default na paniniwala natin sa paranormal. Kasi na-discuss ko na before yan Biblical kasi, hindi na yan kamag-anak natin, yung mga yan. Pero alisin muna natin yun, no? Mag-usap muna tayo ng walang kinalaman ng Bible. Di ba? Kung akong tatanungin kasi, posible ba makausap yung For me, aalisin ko yung biblical for me, pwede, kaya lang hindi ganun kadali.
For me. Hindi siya yung parang, kasi kung let's say nakakausap talaga yan, somewhere out there, may tao na makakagawa niyan. Pwede niyang pagkakitaan yun, men eh. 'Di ba? Pwede niyang pagkakitaan yun na, oy, pwede mong kausapin yung yung namatay mong tatay. Call me. 'Di ba? May mga rate ako, alam mo, 5 minutes ay 300 pesos, mga ganon. Pero kung akong tatanong, mahirap 'yon masyado. Kasi yung mga kaluluwa, at ito common sense ang pinapairal ko, ha. Common sense ang pinapairal ko. Hindi lang naman espiritu ng tao ang ang gumagalaw eh. 'Di ba? May espiritu din ng diablo diyan. At isa sa mga gawain ng diablo talaga ay magpanggap. 'Di ba? Paano mo madidetermine doon? Isa rin yan sa napag-usapan namin nila Sir Shaman doon sa naging podcast namin. Paano mo madidetermine doon kung yun ay totoong kamag-anak mo? 'Di ba? Alisin muna natin, inuulit ko, alisin muna natin yun kasi biblically speaking, automatic bad spirit lahat yan. 'Di ba? Pero doon na tayo sa normal na buhay at kaibigan. May mga mensahe ba silang gustong iparating mula sa kabilang buhay? Ang pakikipag-ugnayan ba sa mga espiritu ang magbibigay katahimikan sa mga namatay? At pati na rin sa mga naiwan? Ako po si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata, talasan ang pandinig, at palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Kikitawag sa kanila. May kapangyarihan daw silang kausapin ang mga taong sumakabilang buhay na. Ako po si Raymond Valera. Isa po akong psychic consultant. Sa mga oras na ito, kinakausap di umano ng isang ligaw na espiritu si Raymond. Sa mga espiritistang tulad ni Raymond, naghahanap ng kasagutan ang pamilya ng dating beauty queen na si Rochelle Barameda nang misteryosong nawala ang nakababatang kapatid na si Ruby Rose. Alam mo yung kaso nito ni Ruby Rose Barameda? Grabe yan, Sinemento siya sa drum. Grabe tong nangyari dito kay Ruby Rose Barameda, yung bangkay niya. Ngayon, kung nagsisik yung mga kamag-anak sa mga espiritu, hindi mo rin masisi eh. Siyempre, di ba? Gusto nila makakamit ng justice. Hindi nila alam kung saan sila kukuha ng katotohanan. Yan yung mga yan yung mga tinatawag na act of desperation. Yung pagka hindi na alam ng kamag-anak kung saan, syempre, di ba, sobrang mahal niya yung kapatid niya si Ruby Rose Barameda, di ba? Hindi malaman kung ano ba ang totoo sa investigasyon. Kaya aasa sa psychic na hindi mo naman masisisi yun. At ito yung nagiging problem. Yung pagiging desperado na ganon, yun ang ine-exploit ng mga peke. Diyan i-epal yung mga peke. Kapatid ko nung nawawala siya, marami kami mga kaibigan na nagsasabi na bakit hindi namin itry yung mag-consult sa isang psychic para malaman kung yung whereabouts, kung ano na yung sitwasyon ngayon nung kapatid ko. For 2 years, ang naging buhay namin, psychic talaga. Every week kung saan pumupunta yung mami ko, majority ng mga nakausap namin, sinabi na buhay siya, tinatago lang siya. 'Di ba? Kasi dun makakakuha ng lakas ng loob eh. Ayaw nilang minsan ganyan may kilala nga akong psychic eh. Ito ha.
kilala nyo to psychic na to. Pag ito daw psychic na to ay may kausap sa halimbawa OFW, mapera. 'Di ba? Hangga't maaari daw hindi daw bad news ang binibigay nito. Nitong psychic na to. Halimbawa, 'di ba, online ang hulaan natin, ako yung psychic, no? Pag masamang baraha daw yung nabunot, tinatago daw yun. Pinapalitan ng iba. Di ba? Kasi mas malaki daw ang tip pagka maganda ang hula. O, kita nyo na kung gaano kayo inuulol minsan ng mga psychic. Di ba? Kung ako tatanungin nyo, may totoo bang psychic? Meron bang? Feeling ko meron naman. Somewhere out there, ano? Kaya lang, ang problem kasi dito, sa hanay ng mga yan, ito yung madalas kong sinasabi eh. Hindi mo malalaman dyan kung sino yung totoo. Minsan nga kahit sobrang hook ka na, sobrang paniwala ka na, biglang malalaman mo na lang peke rin pala. 'Di ba? Mahirap yang ano, ang ine-exploit kasi nito mga to, yung feelings mo eh. Kumbaga, yan ang inaatake ng mga, lalo na yung mga mapagsamantala. Yung feelings mo talaga, as long as na nakikita nila na dalang-dala ka dun sa ginagawa mo, sa ginagawa nila, patuloy silang mananamantala. Kasi doon sila kumikita eh. Ang unang palatandaan dyan, pagka halimbawa major red flag na, talaga yung pagpapabayad talaga eh. Yung para sa akin, yung pagpapabayad, yun ang major red flag na yun ay fake. Don't get me wrong ha. Iba kasi ito eh, mga kababayan ko, iba ito eh, no? Kasi, nakausap ko rin naman sila, sila Sir Nick Banayo, sila Sir Shaman Tope, sila Sir Ed Kaluwag, di ba? Kasi, sa akin kasi, pag nagpabayad ka, hindi na makatulong ang hangad mo eh. Take note ha, yung magpabayad ha. Siguro, let's say, pag may alisin ko na uli yung biblical ha, kasi sa Bible talaga pag ibinigay sa iyo yung yung power, sa bagay hindi naman nami-mention sa Bible yung ang sinasabi lang naman sa Bible, maggamot. 'Di ba? Hindi naman yung manghula, actually bawal nga ito eh. Yung makipag-contact ka sa pero alisin na natin yung Bible alisin na natin yon kasi yun talaga nagpapagulo minsan, sa totoo lang. 'Di ba? Kaya ako minsan nawawalan din akong gana mag-ghost hunting. Minsan pumapasok sa isip ko yung mga nababasa ko sa Bible na pero feeling ko hindi naman tanga ang Diyos para hindi niya maintindihan yung mga bagay na gusto kong mangyari. 'Di ba? Kasi ang purpose ko talaga, kaya ginagawa ko 'yon for education sa mga kababayan ko. Hindi naman malawak naman pang unawa siguro ng Diyos. Ako naniniwala ako ganoon Pero doon sa pagpapabayad, kaya ako nasabing major red flag yung pagpapabayad. Okay lang sana. Hindi ito manggagamot ha, psychic ito. Hindi siya manggagamot. Ang nami-mention lang naman yung nagpapagaling eh. Yun ang binigay na power. Pero pag yung mga psychic na yan, sige, palulusutin kung magpabayad Wala namang mini-mention na bawal magpabayad eh, ang psychic sa Bible. 'Di ba? Sa akin, halimbawa kung may rate ka, ganito ang rate mo, okay na yun. Wag mo nang, kasi minsan pag nalaman ng psychic, ito ha, totoo ito, pag nalaman ng psychic na may pera ito, 'di ba? 5,000 nakapagbayad na 5,000. Gagawa ng paraan pa yung psychic para bumalik ka uli. At bagong bayad uli yon, yung pagbalik mo. 'Di ba? Now, do sa pagpapabayad kasi,
Ibang-iba kasi yung ibang-iba kasi yung naningil ka. 'Di ba? Naningil ka doon sa kusa kang binigyan. Ano ba yung minsan kasi ine-exploit din yan eh. Hindi ko naman hiningi yan eh, kusang binigay yan eh. 'Di ba? Kaya lang naiintindihan mo ba yung proseso ng kusang ibinigay? Naiintindihan mo ba yon, mga kababayan ko, yung kusang ibinigay? Ang kusang ibinigay, walang nag-impluwensya sa iyo eh. Yung out of nowhere, after kang paglingkuran ng psychic, nagbigay ka out of nowhere. Pero kung halimbawa, pagpasok mo doon sa psychic, doon sa bahay ng psychic, may donation box na doon, hindi na kusang loob yun. Pinapahiwatigan ka na mag-donate nun eh. Or halimbawa, after nung session nyo, bibigyan ka na sobre, bahala ka na dyan kung anong ilalagay, kung magkano ibibigay mo. Pang pagpapabayad pa rin yun eh. 'Di ba? Ang pagbigay, yung out of nowhere, nangyayari din naman sa mga apostol ni Jesus Christ yan. Na after nilang kusang loob silang tinutulungan ng mga tao. 'Di ba? Kasi naniniwala din naman ako, if ever man na kabutihan naman yung ginagawa mo, let's say kung tanggap nga ang pagiging psychic, gagawa din naman ng paraan talaga ng Diyos na magkaroon ka. Kahit wag mong hingin. Kaya ko lang nasasabing major red flag sa akin ang maningil talaga. Kasi kadalasan yan yung ine-exploit. Yes, sabihin na natin palusutin, kaya tulad na sinabi ko kanina, palusutin na natin na hindi, kada konsulta sa akin bungo ay kailangan mo magbayad ng 1,000. Okay. Siyempre, hindi naman labag sa Bible yun kasi sinabi mga manggagamot lang, magre-reading ako sa halagang 1,000. Okay, nag-agree na ako doon. Ang masama kasi noon, biglang may hidden charges na. Pag nalaman ng psychic na mayaman ka, alam mo, masiswertehin ka pa kung bibili ka nitong amulet na to na halagang 20,000. 'Di ba? Biglang may mga ganun-ganun na. Yun ang sinasabi kong pagka ganun, yung marami ng pinapabayad sa'yo, nangyari sa nanay ko yan, min eh. Yung maraming pinapabayad na ganyan, malaki-laki yung naibigay ng nanay ko sa ganyan. Kaya minsan, ako dyan eh. Siyempre, hindi ko naman masisi nanay ko. Gusto rin naman maging maswerte or di ba? Yun lang ang tutol ko, yung sinasamantala. Pag naramdaman nyo ng sinasamantala kayo, medyo red flag na yan, men. 'Di ba? Yung ang focus na lang ng psychic ay laging pera na lang. Yun ang number 1 para sa akin na fake ang isang psychic. Pag laging bukang bibig ay pera. 'Di ba? Katakataka. Ngunit paano nagagawa ng isang tila ordinaryo namang lalaki gaya ni Raymond Valera at mga iba pa ang magdala ng mensahe mula sa kabilang buhay? Ang mas mahalagang tanong, may katotohanan ba ang mga ito? Isa pa, pagka ang sinasabi Barnum Statement, alam niyo ba yung Barnum Statement? I-ano natin para sabay-sabay tayo matuto dito, mga kababayan ko. Barnum Statements. Ano ba yan? Example ng ito yung mga statement kasi na the Barnum effect works because of the generality of the statement. For example, ang statement, you worry about money. Totoo naman, lahat naman tayo, tatagalugin ko po, ang Barnum statement daw, mga kababayan ko. Ito yung, masyadong pangmalawakan yung statement eh. Na lahat tayo, kahit sino ka pa, nag-a-apply sa'yo yon. Diba? Kapag sinabi namang huhula na nakikita ko dito sa bolang kristal ko, masyado ka nagwo-worry sa pera. Karamihan naman sa atin ganun eh. Kahit sino ka pa, pwede mong sabihin yung masyado ka nagwo-worry sa pera eh.
Or halimbawa, may katanungan kang gustong masagot. 'Di ba? Kaya nga pumunta sa iyo, men eh. 'Di ba? Now, sa psychic kasi pwede kasing maging Barnum statement lang yung pagsasabi nito. For example, nakakausap ko ang tatay mo na namatay na. Sabi niya, lagi ka daw mag-iingat. Aalagaan mo daw ang sarili mo. Alam mo yung walang specific na na sinasabi? Puro generic. 'Di ba? Naalagaan mo daw ang sarili mo, 'di ba? Huwag ka daw magpapagutom. Wala man lang sinasabi na may iniwan daw siyang pera na naka-packaging tape sa ilalim ng kama. 'Di ba? Yung mga ganun man lang ka-specific, tapos makikita mo may bundle pala ng pera na na nun mo lang nalaman. 'Di ba, men? Pero yung mga generic na una, lagi namin sinasabi walang masama kung itatry namin. Sa pagpapatuloy ng salaysay ng dating beauty queen na si Rochelle Barameda, ibinahagi niya ang iba't ibang reaksyon ukol sa iba't ibang interpretasyon sa tunay na nangyari sa kanyang kapatid na si Ruby Rose. Ako naman, kahit anong sabi ko, may nagsabi psychic na patay na siya o hindi pa rin ako ganun talaga naniniwala. Kasi ako, pakiramdam ko mismo, hindi siya patay. Sabi ko nga, doon na lang ako magsistay kung ano yung nararamdaman ko. Diba? Magiging bias ka na nun eh. Porket nararamdaman mo, buhay pa. Ang papaniwalaan mo lang, yung mga psychic na nagsasabi ng buhay pa. Diba? Tulad ng mga Barameda, minsan na rin kumonsulta sa isang psychic ang pamilya Bentain sa kinalalagyan ng kanilang kapatid na si Edgar Bentain. Ito naman yung yung taga-UP ba to? Na Edgar ay isang video technician sa Casino Filipino na nawala. Ito yung iba pala yon, yung taga-UP na nawala. Noong 1999. Ito raw di umano ang nagbigay kay Manoling Morato ng video clip ng dating Pangulong Joseph Estrada kasama sina Atong Ang sa loob ng casino. 11 taon na ang lumilipas mula nang mawala ang video technician na si Edgar Bentain. Pero hanggang ngayon, nababalot pa rin sa kontrobersya at misteryo ang kanyang pagkawala. Meron kayang dinalang sikreto si Edgar sa kanyang libingan? Actually, expected namin na wala na siya, patay na siya. Dahil may actually January 16 yung 11th 11th anniversary ng abduction. Siguro malaman lang natin kung totoo nga yung hinala namin, kung sino yung mastermind. Mastermind daw. Feeling ko hindi malalaman ng kaluluwa yung kung sino mastermind eh. Kasi hindi niya naman siguro alam kung sino magpapapatay sa kanya, di ba? So ito yung kay Bentain, Sige, ito nagre-reading na yung Malaki ang galit ni Edgar. Pero hindi ko siya hinahayaan i-express ngayon dito kasi pinipigil ko. Kaya hindi siya galit? Sa mga pangyayari, Barnum! Malamang. Una, dahil sa pagmamagandang loob niya, kapag sabi ng katotohanan, masyadong generic ang sinasabi di ba? Definitely, I think. Siyempre, alam ng psychic yung history ni Edgar Bentain Una ko nakita is a coffin with flowers and I presume it's his coffin, so dun pa nga lang mali na Nawawala nga yan Paano nagkaroon ng kabaong yan, men? Diba? Nawala siya ng 11 years na. Nung time na nire-record yan. Ba't mo sasabihin na na may coffin kang nakikita?
Mag-aabala pa ba yan, nag-salvage doon, i-coffin yan, ilagay sa kabaong? Pwede rin naman, actually, pwede rin naman symbolical na parang pinapasa. Diba? Sabay babawi siya ng symbolical. Diba? Ang pinag-uusapan, kung hindi ka sure, ito, isa sa red flag ng nakikita ako, pagka hindi masyadong sure yung ano, parang ano yan men eh. I mean, kung hindi ka sigurado sa sinasabi mo, ano pang pinagkaiba mo sa aming mga normal na walang psychic abilities? Kung hindi mo rin lang ano eh, kasi di ba may nakita siyang coffin, kabaong, tapos biglang ikakambyo niya ng symbolical. Sabi na nanahimik na siya. Hindi po pwedeng siya yan eh. Ha? Hindi po pwedeng siya yan. Nakabaon siya eh. Binaon siya basta-basta eh. Yung parang salvage type yung ginawa sa... Ayaw ko Salvage. To me, I think it's more like nilason or something. Something like that. Maybe sa drinks, I don't know. So, nung may nakita akong... Maybe, I don't know. Puro I don't know, di ba? Tira mo yung mga statement niya, pag nagbibitaw sila ng salita, parang pa-safe. Maybe sa drinks, I don't know. I don't know, di ba? Yan ang kadalasan eh. Kaya nga, ang pinagtataka ko sa mga psychics, dapat sigurado ka sa sinasabi mo. Never mo dapat sasabihin yung word na I don't know. I don't know kung ano, I don't know kung... Di ba? Kasi lahat naman ng nakikinig sa'yo, hindi rin naman nila alam eh. Nung may nakita akong vision na he was drinking something. I think... Tamo, vision na yung nakita mo, tapos I don't know? Ito yung ininom niya ito eh. Siguro ito lang is something that he drank na might have caused his death. So I would palagay ko maaaring nilason. Meron din ako nakita. Let's say nilason nga, eh nawawala nga yung tao. San ano yun? Ano after niya nilason? Di ba mas madaling barilin mo na lang yun at kesa idaan mo sa lason-lason? Date. I think around September 9, something maybe 1999 din. Nangyari. Ano na? I think around September 9, something maybe 1999 din. Nangyari. Baka doon na nangyari yung kurmado na lang hindi dapat nangyari. Ang isa pang gusto kong tanongin sana, meron din ako nakita ng tower. I would suspect na abroad eh. Mga ganong klaseng tower, din kung Tower Paris yan o sa US o sa Japan. Tamo, nasa abroad ditong tao, sa Paris yan, sa US or Japan. Big tower, with lights and everything. Hindi ko alam, baka nakarating pa. Hindi ko alam kung hindi ko alam. Maring nakalatas pa to. At baka doon nangyari yung tragedy na hindi natin naasahan. Actually, may pagkakataon siya makapunta ng New Jersey eh. Dati, ang kapagtaka lang kami, hindi siya nagtawag ng humingi ng political asylum. Paano nangyari noon, na-deport siya. Actually, pinabalik siya, airport to airport. Ang balik pala eh. Papuntang Paris. Tapos bumalik siya dito before a week na... yung mga sinabi na yan, publicly available yan eh. Kaya siguro nasabi ng psychic na yan na nakapunta na ibang bansa, etc. Pero hindi doon nangyari. I can see a figure who is behind. I don't know who, pero I know kung ano yung profession niya. Medyo malinaw sa akin yung profession niya. May gusto tanungin eh. Meron ako, hindi ko alam kung Tagaytay to, Taytay. May connection ba kayo doon sa lugar na yun? Tagaytay o Taytay o something. Hindi ko pa malinaw. Basta may Taytay o Tagaytay o... Ano yun eh? Di ba nagko-cold reading siya dito? Yung may Tagaytay. Hinihintay niya mag-react to. Alam na po pwede mag-connect. I don't know. Siguro that might add. Sabi niya, relax ka lang daw. Masosolve din daw yan. Masosolve din yan. Pagdasal mo lang daw. Pinagpit na pinaparamdam sa akin ngayon is yung kayo, yung protection ninyo, yung katahimik.
Masosolve din, bakit hindi niya na direct na sabihin kung saan siya naroon, di ba? Ba't sasabihin pa ng kaluluwa na relax lang kayo masosolve? Ilang years na hanggang ngayon hindi pa nakikita yan si Bentain eh. 2024 na. 1999 pa yata nawala to. Himikan ninyo. Mag-move on. Mamamatay na kasi accept Erap eh. kung ano yung mga nangyayari na he chose to keep silent actually. He chose to keep silent. Para hindi na kayo mabother, hindi Ang problema kasi hindi pa nakikita yung katawan. Wala pa anong remains na nakikita na pwede mo sabihin na mag-declare mo ng dead. Yun ang problema sa mga pamilya ng biktima. Yun kasi, kung nakakausap niya si Bentain, dapat sinabi na kung nasan man lang yung katawan. Kahit hindi na yung mastermind, nasan man lang yung katawan. Saan man lang nilibing. Wala eh. Hindi naman nakakatulong yung psychic sa totoo lang. Diba? Parang ala J. Costura to eh. Visit ng desaparecidos, diba? Nabigyan linaw kaya ng psychic consultant ang misteryo sa pagkawala ng kapatid? medyo nahirapan ako ng konti kay Edgar kasi siya yung tipong ayaw na magsalita, kung tutusin. Ayaw na magbigay ng alaala, just para matahimik na yung pamilya at saka yung kaso. Sa lahat ng trahedya na nangyari dito sa Pilipinas, ang pinakamalupit na ata ay ang tadahanang sinapit ng mga biktima ng Payatas tragedy. Isipin ninyo, may mas masaklap pa bang kamatayan kaysa malibing ng buhay sa isang bundok ng basura? Posible pa kayang marinig ang kanilang mga hinagpis at hinaing mula sa kanilang kinaroroonan? Ay, hindi pa yata pinapanganak. Pag-anat, sabay hila sa kanya. Okay. Ito ang masaklap na sinapit ng mga residente malapit sa dump site dito sa Payatas, Quezon City. Bata man o matanda, walang nagawa ng lamunin ng gabundok na basura ang buhay ng daan-daang katao. Marami ang nabaon ng buhay sa gumuhong bundok ng basurang ito. Kaya naman hanggang ngayon ay marami umanong ligaw na kaluluwa ang humihingi ng katarungan sa kanilang sinapit. Isa si Pedro Bagyon na hanggang ngayon ay nangungulila dahil sa sinapit ng kanyang pamilya. Walang natira kay Pedro, magkakasamang nalibing ng buhay ang kanyang mag-iina. Ano nangyari nung araw na yun at nasan ho kayo? Wala akong alam na nandun ako sa trabaho. Pag-uwi ko sa bahay, gano'n na nangyari sa kanila. Bumuho na pala itong tambakan. So ngayon ho, susubukan natin kontakin yung pamilya ninyo. Ano yung inaasahan yung malaman o marinig o makita ngayon sa gagawin natin? Gusto ko sana paalam sa kanila kasi yung time na nangyari sa kanila yun, wala ako sa bahay. Ang lagi pumapasok sa isip ko yun. Tinatawag nila yung pangalan ko. Wala akong nagawa para sa kanila. Anong masakit na para sa akin. Para isagawa ang pakikipag-usap sa mga yumao, kailangan daw magdasal para humingi ng pahintulot sa Diyos. Taimtim ang panalangin at pilit nilalapit ang loob sa espiritu ng asawa at mga anak na baka sakaling nasa paligid lang. Na humihingi siya ng paumanhin sa lahat ng mga hindi naasahan na mangyari. Ayusin mo raw ang kalusugan mo. Diba? Alam Hindi nila. ko pa napapanood to ha, pero Barnum statement na naman, generic na naman. Ayusin mo ang kalusugan mo, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Masikaso ka, alam nilang matyaga ka, at alam din nila na hanggang doon na lang sila. Puro generic ang reading ng psychic eh. Naniniwala ba kayo na ganon? Never nagbigay ng specific eh. Salamat daw sa pagkakataon, sa panahon na ibinigay mo sa kanila. Gusto lang nilang iparating na mahal ka nila. Yan.
Yan ang madalas gawin sa'yo ng asawa mo. Aklusin ka, akbayan ka, at parating na ano rin yung likod mo. Ito, parang minsan na napapabayaan mo sa sarili mo, nababasa yung likod mo. Masikaso yung asawa mo. Hindi man tuwirang nakakausap na Pedro ang espiritu ng asawa. Muli namang nanumbalik sa kanya ang Ikaw mo naman yata yun. ala ng namayapang asawa dahil sa mga haplos na ipinarating sa kanya. Ganun talaga yung asawa ko pag galing ako sa trabaho, pag uwi ko ng bahay. Sana punasan niya yung likod ko. Tapos nag-uusap kami, na-plus na. Yun. At bago matapos ang pakikipag-ugnayan sa kaluluwa, hindi rin nakalimutang magbigay ng mensahe ni Pedro sa kanyang namayapang mahal sa buhay. Papasalamat ako sa iyo. Kabila na nangyari sa... Puro generic lahat men eh. Tapos na ho tayo ngayon dun sa ginawa natin, Sir Pedro. Ano naman ho yung naramdaman niyo pagkatapos nun? Parang nararamdaman ko yung presensya nila. Nandito sila. Marahil ay pagkatapos nito, matatahimik na rin ang kanilang espiritu. Gayon din ang kalooban ni Pedro. Ang alaala ng kanyang mag-iina ay mananatiling nakaukit sa kanyang puso at isipan. Naniniwala kayo? Sa dinami-dami ng generic na sinabi, niwala man lang talagang personal eh. So, ang expectation ko sa seance na gagawin mamaya and sa one-on-one namin ni Raymond, I'm hopeful na magparamdam naman yung lolo ko and maybe masagot niya yung kaisa-isang katanungan ko sa kanya. Ngayon, susubukan ko mismong alamin kung maaari nga ba talaga tayong makipag-ugnayan sa mga espiritu. Maaring ang espiritong makokontak ay konektado sa akin o kaya sa ilan sa mga kasama ko rito. Para simulan ang pakikipag-ugnayan sa mga espiritu, isang Latin prayer ang binanggit ni Raymond. Isa itong paraan ng pagtawag sa mga kaluluwang ligaw na umaaligid sa paligid. Aras may hatsik at masiri marsay ka na sa barihin sa kalahari mission. May kilala akong ganyan ah. Sera. Les para mayut sa rekesyon na hadamin teras holen yung kalan lariya sa makahino sera. Matapos ang matinding concentration at pagme-meditate, mukhang may na-contact na espiritu si Sir Raymond. Bakit hindi niya ginawa yan yung doon sa isa yung nawawala, yung kay Bentain? Handang makipag-communicate sa mga buhay. May nakikita akong baby. Sanggol. Batang lalaki. Meron ba sa inyong gusto magsalita para bigyan katahimikan ang bata, sabihin na mahal siya, sabihin na nandiyan ka lang para sa kanya? Lalaki. Wala. Another cold reading uli. Ipagdasal mo na lang ako. Alam ko nandiyan ka lang sa paligid ko. Isa man sa inyo, maaaring kilala nyo to. Salamat daw sa pag-aasikaso ninyo. Sino man siya. Barnum statement uli! Nais lang niya parating to. Meron ba isa sa inyo na kakilala o kaibigan na maaaring nakasama sa isang sakuna sa barko? Katulong? Wala ni isa man ang gustong patunay kung konektado nga ba sa kanila ang mga binabanggit na espiritu. Yung isa, di ko mawari kung pulis ito o militar. Mayroon isang lalaki na ka-uniforme. Maaring namatay ito in line of duty. Hanggang sa magkaroon na ako ng pagkakataon para magkanong. Yes, sir. Personally, I would like to ask you lang to try and contact my grandfather. And I just have
2 questions for him. Can you give me a name? Bernardino. Doon sa tinutulugan niya, meron siyang tinatago under his pillow. Ano ho yun? Hindi ka belongings naman ng asawa niya yun. Hindi, diretsuhin mo kung ano yon. Hindi yung nagko-cold reading di ba? Belonging sa asawa niya yun. Something, basta something red and small. And tapos parang may medalyon na konti na parang paper. Ilan din naman sa mga binanggit na espiritu ay konektado rin sa isa sa mga kasama ko dito. Ano kayo, nakikita ko yung lumuluha kanina. Hindi, bakit hindi na nasagot yung yung tinatago sa ilalim ng pillow ng lolo ni Ryan Eigenman? Wala. Pwede nyo po i-share sa amin. Ito ba dahil sa isang bata? Meron ka bang naisip parating sa kanya? Sa ginawang pag-contact sa mga espiritu, may ilang naniniwala. Gaya na lamang ni Aling Virginia na nagsasabing konektado sa kanya ang mga nabanggit na kaluluwa. Doon sa sinabi niyang bata. Kasi meron ako kapatid na namatay. Elementary pa lang ako noon. Pagkalabas, namatay. Tapos, nailibing. So, baby pa lang. Di ba? Araw ko kasi yung dinadalaw nung... Lahat yun. Mamula doon sa sanggol, matanda, at saka doon sa... naka-uniform yung sinasabi niya na related ako talaga lahat doon. Kasi nga, generic kasi iyon. Pwede kasing mangyari yun na may kinalaman sa inyo. Ini-spray niya yung, yung panghuhula niya eh. Diba? Oo, panghuhula yung ginawa. Ini-spray niya, nagbanggit siya na sobrang dami. Parang lang yan eh. Putik lang yan na ibabato mo sa pader. Na may didikit talaga sa pader, may malalaglag. Yung mga dumikit sa'yo, yun yung pinanghawakan mo. Pero the rest ng mga walang kinalaman, nalaglag lang. Sa tatlong yun. At naniniwala ako dun sa mga sinabi. Ang lalaking naka-uniforme na, yung huli niyang sinabi na naka-uniforme, sa tingin, ay, naniniwala ko na yun na nga yung dati kong na namatay on duty. Pero ayon kay Mike De Vera, isang psychologist, mahirap paniwalaan lang ng basta-basta ang seance. Ang mystery dito, sinabi ko nga kanina, meron tayong tinatawag na supernormal, okay, or paranormal faculties na hindi natin ma-explain, nararamdaman natin. Pero dito sa nangyari sa ngayong gabi na ito, wala talaga akong nakitang unusual o talagang kakaiba. Matapos gawin ang mga proseso para makakonect sa mga spirits, di maiwasang mag-iiba-iba ang reaksyon ng bawat tao sa bawat pangyayari. Naramdaman ko na dito sila. So, anyway, mag-1 oras na naman po uli ako, no? Ipanoorin nyo lang. Yung nangyayari kasi dito, puro generic lang kasi yung sinasabi. May mga nakita na akong psychic na talagang specific ang sinasabi. Specific talaga. 'Di ba? May specific talaga. Pero ito, masyadong generic yun. Yung alagaan mo ang sarili mo. Namatay ng naka-uniforme in line of duty. Ilang naka-duty ba ang namatay ng naka-uniforme? 'Di ba, men? Diba? Yung tinatago nga sa ilalim ng unan ng lolo ni Ryan Eigenman, hindi nasabi eh. Ibig sabihin, nangangapa lang yung psychic. I'm so sorry, no? Meron, somewhere out there, siguro naniniwala ako, at naranasan ko na yun. Bagamat skeptic pa rin ako doon sa naranasan ko. Naranasan ko na yun before, na specific talaga yung sinabi. Hanggang ngayon, kung sinasabi nyo siguro na cold reading, hinahanap ko pa rin hanggang ngayon kung saan na cold reading eh. Pwede naman kasi yun, kapag specific yung sinabi, baka naman kasi na cold reading lang sa akin. Pero specific eh. Diba? Hindi, para ano kayo, no? Para, baka sabihin nyo kasi, ano ako eh, bias ako eh, kaya nahihiya ako eh. Si Sir Ed kasi yun. Bibigyan ko kayo ng isang example. Tulungan
tulungan nyo akong i-debunk din, no? Kung i-debunk. Aha. Isa-search ko lang yung part na yun. Ba't no result? Nagsisync pa ng... Parang ang pangit na ng ano ng yung sa Messenger. Kasi nung nangyari, no, doon nung nag-content ako sa Valenzuela, nag-message sa akin si Sir Ed. Yung unang message sa akin ni Sir Ed, sabing gano'n ni Sir Ed, doon sa video mo, parang na-feel ko doon, may matanda doon na mahilig sa bulalo. Mahilig sa bulalo ang tatay ko, pero pinanood ko yung video ko, may na-mention kasi ako doon na kinakainan ko namin ng bulalo eh. Yung goodies. Inisip ko, baka mamaya na cold reading ni Sir Ed yun. Yung baka mamaya, syempre napanood niyo yung video ko, no? Na dito kami kumakain ng bulalo lagi. Pwede kasing mangyari yon, no? Ang hindi ko maipaliwanag, hindi ko lang ma-search dito eh. Ito yung messenger ni Sir Ed Kalawagi. Inaano ko eh. Yung sinabi ni Sir Ed na may matanda dyan na nakatira, na pagka nai-stress daw eh, parang nilalamukos daw yung mukha, yung ginaganon. Tatay na tatay ko yun, men. I don't know, no? Bigyan nyo ako ng magandang example doon, paano nalaman ni Sir Ed yun. Pinanood ko ang video ko, lahat ng video ko, never ko na-discuss yung ganung bagay. Kasi, kilala ko ang tatay ko eh. Halimbawa, takot ako magsabi dyan ng problema eh. Halimbawa, kung na-i-deliver na ba yung mga stocks. Eh, bagyo. Hindi nakasakay sa barge yung truck. Pagka sinabi mo sa tatay ko yon, habit niya yon yung, 'di ba? Halimbawa may pinapabili yon na nakalimutan mo. Bilan mo nga ako ng kahit yung ballpen or kasi nagsusulat yun minsan eh. Nakalimutan mo, gagano na naman yun. Gagano na naman tatay ko. Habit ng tatay ko yun. Na hindi ko nalaman kung saan nakuha ni Sir. I don't know, Pero for me, yung mga ganong ka-specific, medyo believe ako doon. Until such time na ma-explain nyo sa akin kung paano nahula. O plain hula lang talaga ni Sir Ed yun. Nagkataon lang na wala lang, naisip niya lang na may nakita siya matanda na mahilig magganon. Gusto ko sana ipakita sa inyo yung chat, kaya lang may paganito. Wala namang ganito dati ang Facebook, di ba? Yung syncing chat history, mga ganyan. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna ang napapag-usapan natin sa gabing ito. Inabot na naman ako ng 1 oras. Maraming salamat po. Bye-bye.